Kamusta pong muli mga kababayan? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Nagbabalik po muli inyong katambay, si Katambay Manong po. Magandang araw po. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga kababayan. Ito pong nakaraang proclamation rally po ng PDP Laban. Ay sinagot po nila. At talagang ang mga patutsada at mga paratang yata ayon sa kanila, mga tambay ng administrasyon po ng Bagong Pilipinas sa pangunguna po ng Pangulong Marcos, yung mga birada po sa partido po ng dating Pangulong Duterte na inutusan lang o nag-deliver daw po ng suka ang mga kandidato po ng PDP Laban. Meron po ditong pahayag ang balita mga tambay. At syempre po, painggan din po natin ang mga kandidato po ng PDP Laban mga kababayan. Unahin po muna natin ang balita. Painggan po muna natin. Pinweltahan ng mga kandidato sa pagkasenador ng partidong PDP ang patutsong Bongbong Marcos na parang nag-deliver lang ng suka ang ilang mga pambato nila. Git pa ng PDP, marami raw sa kanila ang abogado at merong binabatbat. Live mula sa San Juan City, nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Ria, dumating naman dyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Julius, hinihintay pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte para pangunahan itong proclamation rally ng mga pambato ng PDP Laban sa Senado. Kanina, sinagot ng mga kandidato yung mga patutsyada ni Pangulong Bongbong Marcos. Mas lumutang pa ang hidwaang Duterte Marcos dahil dito sa Club Filipino na kilalang bulwagan ng maraming pagtitipon ng Liberal Party, idinaos ang event. Hindi raw nila kayang tapatan ng puwersa at makinarya ng Administrasyong Marcos. Kaya ngayon palang nagsagawa ng proclamation rally ang PDP para sa mga pambato nila sa pagkasenador. Siyam na ang kanilang kandidato matapos i-adopt si dating Executive Secretary Vic Rodriguez na ngayon kritiko ng Administrasyong Marcos. Sa paglatag ng mga plataforma, hindi nila pinalampas ang patutsyada ni Pangulong Bongbong Marcos na parang pinag-deliver lang daw ng suka ang ibang kandidato. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng COC. Anong tingin nyo kaya tumihin nyo? Abogado yan! Ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ang kalaban ng pekeng ginto. May diploma ho ako at nakapagtapos ako ng kolehiyo. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila ay involved sa korupsyon. Iginit din nila kung bakit silang lahat ay dapat manalo sa harap ng nakabingbing impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Gusto nyo bang matanggal si VP Sara? Ipanalo nyo ang mga senador namin. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang panauhing pandangal sa proclamation rally na idinaos sa Club Filipino sa San Juan City. Sa loob ng maraming panahon, saksi ang Club Filipino sa mga pagbabagong humubog sa kasaysayan ng bansa. Isa na riyan ang panunumpa bilang Pangulo noon ni Corazon Aquino, dito rin madalas sa mga pulong ng Partido Liberal. Pero sa araw na ito, pulat-asul na kulay ng PDP Laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nangingibabaw, hindi dilaw. Sa panayam sa media, dinepensahan ni De La Rosa ang tukhang campaign niya, pati ang pagiging pro-China umano ng kanilang partido kasunod ng kumakalat na larawang nakipagpulong ang kanilang mga opisyal sa Chinese Communist Party sa isang hotel sa Pasay. Julius, Yan po mga kababayan, ang balita po. Siyempre po, napakahaba po nito mga tambay. Siyempre, ang kukunin lang po ng balita, yung gusto lang po nilang ibalita mga tambay. Painggan naman po natin ang anak po, ang mayor po ng dating Pangulong Duterte na si Mayor Basti po mga tambay. Painggan po natin. Duterte! Ang ating kinikilalang si Basti!
natin ulit, Sebastian Z. Duterte! Nakikiusap po ako sa mga tao dito. Please, upo lang po. Upo. Sa ating pinakamamahal na Pangulo at Chairman ng Partido Demokratiko Pilipino, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa lahat ng mga kasapi ng PDP, mula sa mga opisyal at mga miyembro sa buong Pilipinas, sa ating mga kapwa Pilipino, isang makasaysayang araw sa ating lahat. Taos puso ako nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo sa patuloy na pagtitiwala sa Partido Demokratiko Pilipino at sa mga advokasya na ating ipinaglalaban. Isang malaking karangalan na makasama kayo sa hatikain ng maiangat ang ating bansa at ang buhay ng bawat Pilipino. Ang PDP ay maninindigan hindi lamang para sa atin ang dirito ngayon, kundi para sa bawat Pilipino na siyang tunay na lakas at pundasyon ng ating partido. Higit 4 na dekada ang nakaraan na buo at nanindigan ng PDP laban upang tutulan ang mapang-abusong rehimeng Ferdinand Marcos Sr. Ngayon, ang buhay at kinabukasan ng mga Pilipino ay nalalagay na naman sa alanganin. Habang nagsusumikap tayong humakbang patungo sa isang maunlad na bukas, ay pilit naman tayong hinihila pabalik ng administrasyong ni Ferdinand Marcos Jr. sa isang mapang-abuso at mapagmalabis na pamahalaan. Minsan na nating naipakita at napatunayan na kaya nating ayusin ang sistema ng ating pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pinatunayan natin na kaya nating magsilbi sa bayan na may disiplina sa sarili, walang kalabisan at walang pang-aabuso lalo na sa pera ng taong bayan. Huwag nating sayangin ang mandato na ibinigay sa atin ng ating mga kababayan. Huwag nating sayangin ang mga buhay na itinaya ng ating mga kapwa Pilipino, lalo na ng mga pulis at sundalo, para lamang maipaglaban ang kapayapaan at kalayaan ng ating bansa. Bilang mga lingkod bayan, tungkulin nating ibigay sa mga Pilipino ang buhay na masagana, bansang mapayapa at lahing maipagmamalaki sa buong mundo. Bilang mga tunay na kasapi ng PDP at boses ng mga Pilipino, patuloy tayong makikilahok, magsasalita at makikipaglaban. Mga kapatid, nagsisimula pa lamang tayo. Mahirap at mapanganib man ang landas na ating tatahakin, hindi ito mapapawi ang nagliliyab nating mga damdamin para sa isang mapayapa at maunlad na bansa. Hindi tayo uurong, patuloy tayong hahakbang para sa karangalan ng mga Pilipino at ng buong Pilipinas. Walang makakapigil sa atin kapag tayo ay magkakaisa at buong pusong mag-aalay ng ating buhay para sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bayan. Ipaglaban natin ang kinabukasan ng mga kabataan. Ipaglaban natin ang kapayapaan. Ipaglaban natin ang malinis, tapat at makatao na pamahalaan. Ipaglaban natin ang ating bayan. Mabuhay ang PDP! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Maraming salamat sa inyong lahat. Yan po mga kababayan, napakaganda pong talumpati po ng mayor po ng Davao, si Baste, mga tambay, anak po ng dating Pangulong Duterte. At pakinggan po natin ang ating Pangulong Duterte, mga tambay. Pakinggan po natin siya. I-pass forward ko lang po. Rodrigo Roa Duterte. Duterte! 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 Duterte!
Alam mo, may sarili akong subject matters sa isip ko papunta dito. Problema, I just been handed baka ito at yung plataforma, dito na lang tayo rin susunod. Baka ito yung mga issue na malapit sa tao, sa kanilang kahirapan o sa puso nila. Alam mo, I would like to, I do not want to criticize anybody. But, you know, however you do it, basta nandyan ka sa gobyerno, ikaw yung nagdadala ng, ikaw yung timon, talagang mahirap. And I can understand kung yung mga issue hindi ka agad nabibigyan ng, if it's a problem, it would take time. But apparently, itong sa panahon na ito, patong, ay yung solusyon, mahina ang dating. That is why Hello, excuse me. Check. Alam natin yung issues. Meron natin pag-usapan dyan kasi lumalalim ang gabi. Alam ko kanina pa kayo. Basta dito, ang gusto atang plataforma na sasabihin kalimutan ko ito nung sinabi. Well, talagang mamimiss natin yung ano no, yung si dating Pangulong Duterte, yung kanyang joke, no? Nakaka-miss po na yung napakagaling na leader po ng ating bansa. Isa po siya na po yata ang pinakamagaling sa naranasan po ng inyong lingkod. Na naging presidente po ng bansa, mga tambay. Walang issue po ng korupsyon, mga tambay. Pilit lang po nilang sinasabing korap, pero hirap na hirap po silang mapatunayan na korap ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Sa madaling sabi, maraming issues. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. No, it's not that easy. I have been there. But the guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. So kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan sa tiyan, pati sa puso ng Pilipino, hindi niya nakuha yung pinaka. Either is subsidized o whatever, but
it goes on up and nahihirapan po ang Pilipino to cope up. Bukang hindi niya kaya na habulin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Pwede natin yung graft and corruption. Nandyan yan eh. Paski anong klaseng administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong presyo or the price of rice. Kailangan ni baka ako kung sa panahon ko sinasabi ko total we are endorsing the candidacies of so many bright Filipinos dito sa atin. Baka not the magic one, but makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon. It's either you import and go down or whatever, but you know, sad to say, the Philippines is agricultural based ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be, paragay na natin, hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo and you keep on, you know, promising people for so many things. Pero itong pagkain, talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Aywan ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino, mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Tama po yun mga kabayan. Talagang nararamdaman po natin ang ating pamilya, mga kamag-anak, tayong mga Pilipino. Di ba? Na talagang hirap na natin pagkasyahin yung kakarampot nating kinikita. Di po ba? Paano pa yung walang trabaho? Hindi makakuha ng trabaho. Di lalong napakahirap po ng sitwasyon. Di po ba? Kaya nga po lumalaga na po ang krimen sa ating bansa. Kumakapit pa, karamihan po ngayon ng ating mga kababayan sa sobrang hirap, pati sa patalim, kumakapit na rin po mga kababayan. Kaya nga po lumalaga na pang krimen. Di ba? Pati mga hold-upan, talagang nahandyan na naman po ang mga kidnapping, kung ano-ano pa po. At siyempre, droga, mga katambay. Kaya po pagka mahirap ang bansa, lalong lalaga na po ang problema ng bansa. Di po ba? Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then
doon ka. Sa kanya, doon sa administrasyon. Tama din po yan, di ba? Napakaganda po nun. Kung nagawa po ni Pangulong ni Pangulong Marcos Jr. na naibaba niya ang presyo ng bilihin, lalo yung pinangako niyang bigas. At sa panahon po ngayon natin, ay napakadaling makahanap ng trabaho ang mga Pilipino, tayo. Go ahead. Iboto natin sila. Napakaganda po yun. Real talk po yun. Kaya lang, hindi po nagawa sa loob ng 3 taon. Ang ginawa po sa atin na administrasyon, puro pera po natin ang tinrabaho. Isang damukal na corruption. Corruption ang tinrabaho, mga tambay. At pamumulitika sa mga Duterte. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapagpasyal ka, baski saan, wag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Tama. Real talk na naman yun. Sa panahon po kasi ni dating Pangulong Duterte, napakaliit po ng porsyento na ikaw ay magkakaproblema sa lansangan. Di ba? Napakalaki po ng porsyento naman na ikaw ay ligtas at ang mga kriminal, ang mga durugista ay takot na takot po lumabas at magpakita po sa gobyerno. Di ba? Pero ngayon, ganun pa ba ang nangyayari sa atin nung maupo po ang Pangulong Marcos? Hindi na po tayo safe. Pati nga paggamit ng droga ngayon, ina-upload na po sa social media. Pinakikita na po. Matatapang na po ang mga addict ngayon. Mga kriminal. Di po ba? Kaya tama po si dating Pangulong Duterte. Kung safe ang ating tayo po, lalo ang ating mga anak, kung safe pa, lumakad, sa ating mga barangay, syudad, mga tambay, lalo sa gabi, siyempre, di ba? Pero pag sinasabi ko yung, pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. Ang kapalit daw po, ang kapalit naman daw po yung ngumunguwi. Pagka nagsasalita na po yung ngumunguwi, hindi na po safe ang bansa, mga tambay. Hindi na po, yun na po ang kapalit, mga tambay, ng hindi pagiging safe ng bansa. Pag ngumunguwi ka na, magsalita. If it's easier for you to find employment or jobs now than before, tama. Did go for Marcos. Mm-hmm. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahabol. Ngayon, kung bas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung, yung pinapairal natin na law and order. Mm-hmm. Kung kaya niya ito, kung kaya niyang putang ina. Alam mo kung ako ang durugista, kung may ganoon ako, at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. So, yung
Baski yung mga pulis, pati military, medyo, ano sila? Because of the incongruity. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos. Totoo po yun eh. Di ba? Yung side effect po ng droga, real talk. Long term po yan. Dadalin mo na po yan habang buhay. Pagka minalas-malas ka, magiging ulol ka pa. Di ba ba? Ulol. At syempre po, magiging, kung mahirap lang po ang Pangulong Marcos, kung mahirap lang po siya, at isang kahig, isang tuka, baka po kriminal na po yan. Di umano, kriminal na rin po siya. Dahil po sa bisyo yata ng droga. Kasi hahanap po siya ng pambili. Gagawa ng paraan dahil sa bisyo ng droga, dahil addicted, di umano, magiging kriminal po. Di po ba? Di kaya? Mga kababayan, palibasa po, mayaman. Meron pong napakaraming talano gold at napakarami pong perang issue sa korupsyon nung maging Pangulo po. Ayon po yan kay Atty. Vic at kay dating Pangulong Duterte at kay Vice President. Isang damukal na pera ang issue po nila. Pera ng bayan, mga katambay. Kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Mangyayari po talaga mga kababayan mga katambay, di ba? Sa sobra, lalo kung ma-overdose ka na sa droga. Talagang, marami kasing sisirain ng bisyo, di ba? Walang iniwan sa sigarilyo yan, alak. Di ba? Lalo ang droga. Napakarami pong sisirain sa katawan po natin yan. Ulang-una ang utak. Ang utak natin. Masisira po, di ba? Sa droga. Nahandyan pa po ang ating mga laman loob, di ba? Ang ating atay, di ba? At napakarami pang iba. Kasama na puso. Siyempre po, lahat halos. Pagka ikaw ilulong sa droga, mga babayan, nakakasira ng ulo. Kaya malaki po ang posibilidad na yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, talagang mababalda ka riyan. Lalo na kung nagkakaedad tayo. Nagkakaedad tayo, hindi naman tayo palakas. Tapos meron ka pang bisyo na droga, talagang mababalda ka pati utak mo. Di po ba, mga kababayan? Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganon ang nangyayari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Nang ibig sabihin niya, kung sabihin, wala yun si Duterte, mahina kasi ganun. Okay. Totoo yun. But it's not me. It's the Filipino people. Yeah. Ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin,
kung ano ang mga tao na pwede nating gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado para paski batas na lang ang habulin natin. Tama. Or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. Itong ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana mahanapan nila ng paraan. Talagang tumataas eh. Kaya I don't know how it operates now, but if you continue to practice democracy, we have to have a Senate na kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. So, nakikita ko si Philip Salvador, ang naalaala ko sa kanya, artista siya. Mahusay na artista. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae at paano niya nakalikod. Well, aside from the fact that I know he would make a good senator, yun ang ang naalaala ko sa kanya na parang durog talaga ang babae sa yakap at mahal. Na talagang nandun pa rin talaga yung yung mga binibitawang joke ni dating Pangulong Duterte. Talagang matatawa at matatawa ka, mga kababayan. Sa pagiging seryoso, tapos bigla po niyang babanatan na pagbibiro, talagang ang ating mga kababayan ay matatawa at matatawa po, mga tambay. Now we have Atty. Rodriguez. Galing yan sa alam mo, mag-isang tao, importante talaga to. Importante ito. Baski kami, alam namin, baski yun nakakilala sa akin personal. Importante ang tao na may prinsipyo. At ang isang nakita ko na Pilipino na may prinsipyo na umalis sa trabaho niya because the dynamics of the position of which he was there in Malacanang was no longer right. He chose to make the decision. At nakita ko, as a matter of, hindi naman kailangan sabihin niya, but nakita natin, as a matter of principle, importante talaga yan. Atty. Rodriguez. Itong para ka kay Kibuloy? Representative. Sana. Si Pastor. At least kung maghanap ka ng tao na kandidato, kung manalo at makaupo dyan as a senator who has the moral values, pati marunong bright.
Talagang bright yan si Pastor. Hindi lang ninyo narinig kasi pastor Ang sinasabi, yung ganon, ang mga apostoles, ano ba naman yung apostoles ng yawa? Dito tayo sa politika ito Tama po yun. Dahil sa atin namang basa, hindi lang naman po si Pastor Kibuloy ang nagiging halal ng bayan, di ba? Napakarami na po na nagiging halal ng bayan. Sa katunayan nga po, di po ba? Mag-ama pa nga di ba? Isa nasa Senado, ang Villanueva, di ba? Mga pastor po yan, katulad po ng ama. Yata yan, mga Villanueva rin po ba? Di ba? Yung JIL po yata yan, ang kanilang sekta, di ba? Mga kabayan. Kaya po talagang ang mga lingkod o sinasabing pastor, tanggap na po ng lipunan lalo sa ating bansa na naglilingkod po sa gobyerno. Di po ba? At dito naman kay Pastor Kibuloy, hindi pa naman po siya napaparusahan o nahatulan ng korte at nananatili po siyang sinasabi po natin na malinis dahil wala pa pong ang korte, di ba? Desisyon. Kaya hindi pa po siya nahuhusgahan kung ano po ang sinasabi po mga kasalanan na ibinibintang sa kanya. Di po ba, mga kabayan? So, si Pastor Kibuloy para sa Senado. Itong tao na itong sunod na sinasabi ko, humahanga talaga ako sa integrity pati yung utak. Abogado, pareho kami abogado Ito pa nagsalita ito. Hindi ko naman kilala to, but the constant exposure sa TV, parang natauhan ako. Magaling to Alam niya, sinasabi niya, pati nagtatanong-tanong ako, talagang is one of the upright na tao na bira mong makita ng ganun. Yung mga bright na karihan kasi ng mga bright, mga gago Haloan nila yung trabaho nila ng kagaguhan. Alam mo, ako talaga, it was I who sought him. Ako naghanap sa kanya para makilala ko siya. Talagang bumilib ako sa kanya. Marcoleta. Totoo yan, sir. Hindi kita alam niya, hindi niya. Nung lumapit ako sa kanya, sinabi ko, sir, believe ako sa iyo. Diretso, alam niya. Alam talaga niya. Moses, so, kailangan natin sa Senado. Ngayon, napakagaling po talaga ng dating Pangulong Duterte. Napaka-bright ng kanyang utak, di ba? Nakita niyo po, wala po siyang binabasa. Hindi katulad po ng proclamation rally po ng Bagong Pilipinas. Tingnan niyo po, may script. Binabasa po ng Pangulong Marcos yung kanyang mga iniendorso sa mga Pilipino. Sa atin po, samantalang po ang dating Pangulong Duterte, nasa isip at puso niya ang kanyang sinasabi. At kilala niya ang kanyang iniendorso sa atin, mga tambay. Itong mga politiko. Kaya alam niya na maglilingkod po ito sa atin. Di po ba? May paglilingkod. At mismo sinabi naman niya, ang gobyerno, talagang hindi mawawala ang korupsyon. Pero, kailangan natin yung paglilingkod. Di ba? Hindi po katulad ngayon, puro korupsyon. Ang nakita po natin sa Bagong Pilipinas, walang paglilingkod. Kasi hindi mo nga naman mawawala ang korupsyon sa gobyerno. Cancer na yan. Ang hinahanap natin, nagtatrabaho po ang mga politiko. Nagtatrabaho. Hindi po ba? Kaya kailangan po talaga natin iboto ang tamang politiko.
marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Di, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Nakita niyo yung mga magbitaw ng salita si dating Pangulo Duterte. No? Grabe. Talaga. Pero yung mga kritiko niya, siseryosohin yan. Sa kanya, biro yan. Pero yung mga kritiko, siseryosohin po yan mga tambay. Di ba? Lalo yung mga detractors niya po. Yung mga trolls niya sa social media, mga tambay. Pag-iisipan na po na masama yan. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Itong sa sunod ko, mahusay na abogado to. He's a practicing lawyer and is really very bright. Marunong talaga to. Marunong sa lahat. Abogado, sa trial, maybe sa social life niya, at siguro sa babae. Huwag mong kalimutan yan, sir, kasi yan ang pagbubabata talaga sa iyo. Totoo yan. Attorney Lambino. Di mga tambay, no? Samantalang doon sa kabila, sa bagong Pilipinas. Sinasabi po mga, pinag-deliver lang ng suka. Pero nabigyan na ng COC. Karamihan po ay abogado. Samantalang po doon sa kanila, sa bagong Pilipinas, sino lang po ba? May abogado po ba ron? Halos yata, isa lang yata ang abogado ron, mga kababayan. Baka si Senadora Pia Cayetano lang po yata ang senador doon. Ang senador na abogado. Pero dito kay dating Pangulong Duterte sa PDP, halos napakarami po. Majority po ay abogado. Di po ba mga kababayan? Tapos sasabihin mo, nautosan lang mag-deliver ng suka o, nagbebenta ng suka. Hindi ko na kailangan. Siya dapat magpakilala sa akin. Baliktad. Hindi ko na kailangan ibandera. Kasi ako mismo gusto ko na siya ang mag-introduce sa akin pabaliktad. Hanga talaga ako nito. Noon siguro may asawa ka naman, no? Marami po. Marami, Mayor. Pareho tayo. Kaya ka nang kalitsi-litsi ang buhay na. Yung akin, nandito siya. Kaharap ko. Kasi PDP siya. Nag-iisa ka na lang, no? Itong ano ba, sitwasyon sa, I'm talking about Cagayan de Oro. You know what is really very, almost, sad
yung itong PDP was a creation of the politicians mainly dyan sa Cagayan de Oro, Oriental, Misamis. Dyan, ako naging PDP na presidente ako. Alam mo, sa totoo lang, what is very shocking to me, really, hindi naman sa pang-ano ha, hindi ako nagpapatawa. Alam mo, walang PDP doon sa Cagayan. Mag-isa na lang. Si Councilor Balaba. Tumindi ka nga. Ganun. Kaya kailangan alagaan natin ng husto ang political lang. Wala ng PDP doon. Siya na lang, babae pa. Mabuhay ka, Girly Balaba. Mabuhay ka, Girly Balaba. Kasi po, kaya po nawala na po ang PDP. Di po ba, mga kababayan? Dahil sa mga pirma-pirma. Pirma-pirma. Di ba? Ano po ba pirma-pirma? Napakalaking halaga ang pirma. Napakalaki. Di po ba? Kaya po nawala na karamihan ng PDP. Di ba? Kasi nga po, mahilig po sila kumain ng prutas na balimbing. Balimbing. Di ba? Kaya po, nakita po natin ang mga politiko na talagang hindi nasisilaw sa pera. Napakarami po palang silaw sa perang politiko. Mga kababayan, iilan-ilan na lang po ang natira na mga politiko na hindi nasilaw sa pera ng bayan. At si Rudy Duterte. Wala mang Malaysia yan. Gusto mo, idagdag din yung mga pangalan ninyo. Sino? Girly Balaba. Sino? As kamay. Huwag na. Tama yan. Huwag na kayong mag-ambisyon. For the rare occasions that I visit. Yan po mga kabayan, pwede po nating panoorin ng buo mga katambay. Napakaganda po ng pahayag ng ating dating Pangulong Duterte. Lalo po sa mga nangyayari po na talagang ni-real talk po ang bagong Pilipinas mga kabayan. Sa 3 taon, sinabi niya po ang katotohanan, nangyayari po talaga. Totoo po. Real talk po sa ating bansa. Yung hindi po nagawa ng Pangulong Marcos sa loob ng 3 taon. Kung nagawa niya, ang sinasabi po natin, ang pangangailangan po ng mga Pilipino, kahirapan, kawalan ng trabaho, lalong-lalo na yung presyo ng bilihin na pangunahing kailangan ng Pilipino sa tiyan at sa puso at isip. Wala. Kaya nga po hinamon niya nga po ang mga Pilipino at ang Pangulong Marcos. Kung nagawa ni Pangulong Marcos ang kanyang mga promises sa atin, dun tayo sa kanya. Bumoto tayo sa kanila. Iboto natin ang bagong Pilipinas. At kung safe tayo, nakakalakad sa ating mga baryo, syudad. Safe tayo lalo sa gabi. Hindi tayo magkakaproblema. Iboto natin sila. Pero hindi po nangyari yun eh. Safe ba tayo? Hindi. Lalo sa mga kriminal, mga drug addict. Safe ba tayo? Hindi. At yung sinasabi po nga na ang presidente ay addict, bangag,
Dorogista ayon sa dating Pangulong Duterte. Diba? At nauulol at mauulol at po pwede pa itong maging baldado. Lalo na raw kung aabutin pa ng 80 anyos ang Pangulo, mga kabayan. At nakita rin po natin ang mga pahayag ng mga politiko pambato ng PDP Laban. Talagang sinabi po nila at sinalag po nila ang issue po na talagang sinasabi na parang nautusan lang mag-deliver ng suka. At pati po si Senator Bato, kinundinan niya na pati ang usapin daw sa China ay talaga isinisingit pilit sa kanila ang China. Grabe po. Dahil po, yan na lang po kasi ang kanilang pwedeng ibato sa PDP at sa mga Duterte. Puro China. Yun lang naman po ang issue nila. China. Di ba? Walang kakwenta-kwentang issue. Sila ang may problema sa China. Hindi ang dating Pangulong Duterte. Sila po ang may problema. Panahon po nila ngayon. Sila ang nagkakaproblema. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, lahat po ay naiaayos niya. Naitatama niya. Di po ba? Kaya po, gagawin nila ito. Kasi wala naman sila achievement. Ang achievement lang po na nagagawa po nila, puro pera natin. Real talk po. Laganap na korupsyon, droga, krimen. Nahandyan pa po ang problema sa NPA, CPP, NPA, NDF. Di ba? Wala po Zero. Kaya wala po sila ipagmamalaki. Ang gagawin na lang po nila, puro paninira, pamumulitika. Yan na lang po ang tanging magagawa nila. At syempre po, mag-iingat po tayo mga kabayan. Comelec. Huwag naman sana ang Comelec. Diyan tayo madali sa Comelec. Huwag naman sana magamit at magpagamit ang Comelec. Lalo na sa huwag naman sana magkaroon ng malawakan dayaan. Huwag naman po sana gumana at pumayag at magpagamit ang Comelec kung magkakadayaan. Huwag naman po sana. Kaya po dito mga kabayan, lahat po ay narinig po natin. Yung iba po, ituloy na lang po natin. Mahaba po at magsasalita rin po. At nagsalita naman po lahat yan. Hindi lang po natin na ipinalabas dahil napakahaba po. Halos lahat po nakapagsalita po sila. Sila Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Bongo, di ba? Si Congressman Marcoleta, si Vicente Lambino, at siyempre po meron pong representative po si Pastor Kibuloy, at si Philip Salvador, at si Attorney Rodriguez, Attorney Jimmy Bondoc, at siyempre po si JB Hinlo, mga tambay, ang pambato po ng PDP Laban. Tangkilikin po natin mga kabayan, kailangan po natin ng mga magbabago po ng institusyon po ng Senado mga kabayan. At sana rin po ay matutukan po nila ang laganap na korupsyon, lalong-lalo na po ang krimen, maisabatas po sana. Matuloy na po sana ang batas ng bitay para sa mga politikong magnanakaw at syempre po ang batas para po sa drug testing po sa mga politiko at sangay ng gobyerno. Mga kababayan, napaka-importante po yan. Bitay para sa kanila, drug test para sa kanila, mga kababayan. Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po. Napakinggan po natin ang mga kandidato natin. At yung iba po, pwede po nating panuorin po ng buo. Napakahaba po mga kababayan. Maraming salamat po at tangkilikin po natin ang PDP. Kailangan po sila ng bansa natin lalo po sa ginawa po ng bagong Pilipinas ng 3 taon na wala tayong nakitang paglilingkod nila. Naglingkod lang po sila sa ating kaperahan. Naasahan po natin sila pagdating sa pera, doon po sila sinasabing mahusay maglingkod. Ang bagong Pilipinas, korupsyon at napakaraming issue ng kaperahan, lalong-lalo na ang 2025 national budget. Maging matalino po tayo mga kabayan, maging matalino po tayo sa pagboto. PDP Laban, maasahan po natin dahil sigurado po ang inendorso po ni dating Pangulong Duterte ay maglilingkod po sa bayan mga kabayan. At siyempre po, sigurado na po yan. Dahil hindi naman po pipiliin ni dating Pangulong Duterte yan. Kung yan po ay walang ibubuga. Walang ibubuga o inutusan lang magbili o inutusan lang mag-deliver ng suka.
mga kabayan. Mas mainam na inutusan bumili ng suka kaysa sinusuka ng taong bayan. O sinasabing Team Suka at yung kabila naman daw po ay Team Bangag, mga kabayan. Maraming salamat po sa nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Ingatan nawa po. Sa muli, paalam. Bye-bye.